So ngayon, configure na natin yung mga device para matesting na natin. Okay, so unahin natin tong active firewall. Mag-console tayo dito. So since bago tong firewall na to, manghihingi yan ng bagong password. Gawa tayong bagong password. Okay, so nagawa na natin. So tayo, get system interface para makita natin yung IP address niya dito sa port 1 kasi yun yung gagamitin nating pang-access sa niya, GUI niya. So 1.168.1.134. So ito yun. So admin. Okay, so bagong setup tayo, papangalanan lang natin to. So firewall 01 and okay. So next, console tayo dito kay passive. Actually dapat palitan ko to firewall 01. Firewall 01. Ito ay firewall 02. Ayan, para parehas lang. So nakay passive tayo. Ito, admin. So gagawa tayong bagong password. So get system interface. So 121 siya. 192.168.1.121. So setup din natin siya, yung basic na setup. So firewall 02 siya. Okay. Don't show again. Boom, yan na sila. Pero wala pa tayong naka-configure dyan, so wala pang mangyayari dyan. Ang una natin gagawin is configure natin yung firewall 01. Ito, yung kanyang port 2. Punta tayo ng network interfaces, tapos itong port 1 pala muna. Syempre, natin yan, lagyan natin ng alias yan para madali natin siya ma-identify. So 1 port siya. Itong port 2 natin LAN. Okay, and then ang IP daw niya is 192.168.10.1/24. Enable lang natin yung ping, then okay. So ayan na. So ngayon si port 10, ito, yan yung heartbeat natin. Configure din natin yan. Pangalanan na heartbeat. Then ang IP daw nila 10.1/30. So enable natin yung ping. So ito na. So ganun din ang gagawin natin sa dito sa FortiGate. Pangalanan lang natin. Tapos yung port 2, pangalanan lang natin pero hindi tayo magko-configure diyan ng IP address. Yan, wala tayong ko-configure diyan ng IP address. Pero mamaya makikita nyo magkakaroon niya ng IP address. Dito naman sa port 10, ito configure natin to ng IP address kasi ito nga yung kanilang sync. Ito yung gagamitin nilang link para mag-sync sila. So tingin ko okay na. Ang gawin natin, punta tayo dito sa console, check natin kung napiping. Kung nagpiping yung dalawang heartbeat nila. So execute, ping options, source 10.10.10.1. Tapos ang piping natin yung kabila, yung firewall 02, execute ping 10.10.10.2. Yun. So nagpiping sila, so ibig sabihin, pwede sila mag-send ng message sa bawat isa. So ngayon, wait lang, check natin kung may nakalimutan tayo. Okay. Okay, so configure natin si PC. Hindi muna natin configure yung HA. Meron tayong papakita. So show IP. Wala pa siyang IP, so IP 6810.10 daw siya, /24. Yung gateway niya, 68.10.1. Ayan daw yung niya, IP configuration. So yan na, so ping natin si 10.1. So napiping natin yung gateway natin, di ba? And then lagyan natin siya ng sa firewall 01 tayo, lagyan natin siya ng policy papuntang internet. So allow internet, LAN 1, ang source natin all na lang. Ayan, para for testing lang naman Okay, so yan. So meron na tayong rules para i-allow siya sa internet. So ping natin si 8.8.8. So di ba napiping na natin si 8.8.8, mag-continuous tayo na ping. So try natin i-suspend to. Makikita nyo timeout, di ba? So na-disconnect na kaagad si si PC1 natin papuntang internet. Nawala na siya ng way. Although meron siyang connection papuntang port 2. Pero hindi kasi sila sync. So kailangan natin i-manually configure yung kanyang gateway. Kunwari dito 10.1, dito 10.2. Gagawin rin natin 10.2 to, di ba? Manual configuration 'yun. Ang gusto natin automatic. Kaya ngayon, configure na natin yung HA natin. So puntahan lang natin si firewall 01. Okay? So pag magko-configure kayo guys, double check nyo kung nasan kayong firewall. Kasi ako lagi ko nakakalimutan. Dito nasa firewall 2 ako, tapos dito ako nagko-configure ng HA. Hindi, siya yung magiging primary.
pagka siya yung kinonfigure nyo. Ang gusto ko kasi maging primary is yung firewall 01. So configure ko na yung HA. Ang mode natin ay active passive. Ito yung sinasabi kong device priority. Babaguhin natin, gagawin natin 200, and then yung group, sabihin na lang natin HA cluster, and then palit lang tayo ng password. So yan yung group name at password natin. Okay, so hindi muna tayo maglalagay ng monitor interfaces. Ang heartbeat natin, ito, heartbeat, di ba? Kaya natin siya ni-rename para madali natin malaman kung ano yung interface. Okay, so okay. Then punta tayo kay firewall 02, HA, active passive. Hindi na natin babaguhin to kasi mas mababa naman siya dun sa firewall 01. So ang group name natin, HA cluster. Dapat same sila. Yan, dapat same sila ng group name and password. And then heartbeat, then okay. So pag na-configure nyo na to guys, maglo-loading to, itong mga to, and then madi-disconnect kayo kasi magbabago yung IP address niyan. So kanina, papansin nyo yung firewall 01, ito yung IP address. Okay? 134. Yung firewall 02, 121. Ngayon, titignan natin sa active firewall. So, get system interface. Ayan, mapapansin nyo, naka-active firewall tayo Yung kanyang port 1, IP, 103 na, 1.103 kay passive. So, admin, get system interface. Naka-passive firewall tayo, yung port 1 nya, IP, 103. So, same na sila kasi nag-i-start na sila mag-sync. Okay? So 1.103, lagyan natin ng label. Yan. So same na sila. And then hintayin lang natin mag-sync. Hindi pa raw sync Antayin lang natin mag-sync. Medyo may katagalan yan. Okay? Makikita nyo yung port 2 tsaka port 2 ng firewall 02, tapos port 1 ng firewall port 2 ng firewall 01. Port 2, naka-active tayo 10.1. Kay passive naman, port 2, yung IP niya, hindi pa pala sila sync. Sorry. So pag nag-sync sila, okay, antayin natin. So pag nag-sync sila, si port 2, ang magiging IP niya is dapat 10.1. So ngayon wala pa siyang IP kasi nagtatry pa silang mag-sync sa isa't isa. I-access natin yung 103 na IP address. Yun, ito na sila. Punta tayo ng system, HA, not synchronized pa, antayin lang natin. Okay, secondary starts to sync with primary, log out all admin users. Okay, so check natin ngayon, nag-sync na talaga sila. So get system interface, nakita nyo, naka-passive firewall tayo or firewall 02, nagkaroon na siya ng IP na 10.1. Kay active, ganun din 10.1, port 2, diba? Sync na sila, so IP nila is identical na. Okay, so check naman natin yung HA nila. Get system HA status. Ayan, makikita nyo firewall 01, makikita nyo yung serial number, tsaka itong firewall 02, in sync na sila. Firewall 01 ang primary, firewall 02 ang secondary. Okay, so refresh natin to. Boom, so sync na sila, synchronize na sila. So since sync na sila, ang mangyayari niyan, pag nag-down yung firewall na to, si firewall 02 ang mag-take over. Okay, so testing natin. Nakita nyo firewall 01, primary. Oops, primary. Firewall 02, secondary. Ayun, ping tayo ng, kay PC1 tayo. Napiping niya, internet. And then, ang gawin natin, shutdown natin yung firewall 01. So, execute, shutdown, yes. So, nagsha-shutdown. Check natin yung PC. The system is going down now. Kita nyo? Tuloy-tuloy pa rin yung connection. Down na Tuloy-tuloy pa rin yung connection ng PC natin papuntang Google DNS. And then yung GUI natin nag-log out. Dahil si firewall 02 na ang ating primary. Hindi niya na nadidetect si firewall 01 kasi shutdown So, working yung ating high availability. Tuloy-tuloy yung connection natin, Okay. So, ngayon, i-up natin si firewall 01. Try natin siya i-up. Console tayo. Firewall 01. Close ko na pala to para magbago na yung name niya. System is starting.
So, hindi niya pa nadidetect kasi na nga starting pa lang eh. Try natin. Okay, so up na si ano natin. Up na si firewall 01. Okay, and then refresh natin to. Okay, so na-detect na natin si firewall 01, up na siya. Pero may napapansin kayo? Yung priority ni firewall 02, 128, diba? Mababa kaysa dito sa 200 ni firewall 01. Pero siya pa rin yung primary. Hindi ganun yung setup natin. Gusto natin, pag si firewall 01, bumalik na siya sa dati, nag-up na siya. Gusto natin, bumalik yung role sa kanya. Hindi kay firewall 02. Okay, pero sa inyo, kung mag-setup kayo, kung gusto nyong si firewall 02, pag after ni firewall 01 mag-down, si firewall 02 nyo yung naging primary, kung okay lang sa inyo yan, na mag-stay si firewall 02 ng maging primary, edi okay lang sa inyo. Pero dito sa setup natin, gusto ko bumalik yung role kay firewall 01. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin is get system HA status. Ito, yung override. Need natin yan i-enable para i-take over ulit yung firewall 01 yung role. So, ganito lang yan. So, config system HA set override enable. So, and get system, nakita nyo? Nag-log out to. Ito nag-log out HA status. Naka-enable na yung ating override, and then nakita nyo naman nag-log out kasi tinake over na ulit ni firewall 01. Firewall 01 primary. Di ba? Galing, no? Okay. So, solve na yung ating first problem. Okay? So, yung second problem natin, paano pag ito naman nag-down? Itong link papuntang ISP. Sige, check natin. So, punta tayo kay PC1. So, tuloy-tuloy yung ping. Suspend natin tong link na to. Kita nyo? Unreachable. Kasi, dito pa rin dumadaan yung traffic, papunta rito. Bang. Unreachable. Unreachable siya. Hindi makita ni firewall or ng gateway na to. Or hindi niya na ma-reach yung papuntang internet. Unreachable. Active pa rin to. Itong firewall 01, active pa rin yan. Refresh natin. Oops, ano nangyari? Bumagal. Oops. Ay! Kasi nga, ito yung gamit natin na na IP pang-access dito. Kaya unreachable siya. Okay. So, pero nakita nyo naman, unreachable. Diba? Ang kailangan natin gawin ngayon, kailangan natin i-monitor itong interface na to. Yan, i-monitor natin itong interface na to, port 1. Siyempre, ganun din yan dito sa port 2. Pag nag-down tong link na to, ang mangyayari, si firewall 01 pa rin ang active, pero dito pa rin pipilitin dumaan ng traffic ni PC1 dito. So, unreachable pa rin yan, or request timeout. Try natin. So, may ping na, suspend natin tong LAN papunta dito sa firewall na gateway niya. 'Di ba? Timeout. Pero active pa rin si firewall 01. 'Di ba? Active pa rin. So kailangan natin i-monitor tong dalawang interface na to, yung port 1 and port 2. Puntahan natin to. So edit HA and then edit. Ayan, ito yung sinasabi ko kanina na hindi ko muna lalagyan. So i-monitor natin yung 1 and yung ating LAN. Ibig sabihin lang yan, ang monitor interface, pag nag-down tong link or yung port 1 papuntang internet, titake over si firewall 02. Or pag nag-down tong port 2, magti-take over si firewall 02. So testing natin. So tuloy-tuloy yung ping. Yan, tuloy-tuloy pa rin Suspend natin. Try natin ayusin. Yan. Suspend natin to, yung LAN. So, di ba may timeout and then bumalik agad yung ping. So, refresh natin ulit. Yun. So, lumipat na kay firewall 02. Naging na siya, primary to. Pero ang nag-down yung link lang, hindi yung firewall 01 mismo. So, ibalik natin. So, dito madi-disable tayo dito sa GUI niya kasi itong IP magda-down, pero dito tayo mag-base. So, suspend natin yung link, timeout, and then bumalik ulit, di ba? Ibig sabihin, tinake over ni firewall 02 yung role na itong firewall 01. Kung mag-down tong link na to,
papuntang internet at itong sa local area network or si mismong firewall ang mag-down. Tinitake over ni firewall 02 yung role as a primary gateway para sa local area network natin or sa mga devices na dumadaan sa kanila. So, yun. Kumpleto natin yung high availability natin between FortiGate's firewall and na-solve natin yung tatlong problem natin. Una, yung unang problem natin, pag si firewall ang mismong nag-down. Pangalawang problem natin, itong LAN, pag nag-down. And then yung pangatlo, pag itong link papuntang internet ang nag-down. So, na-solve natin yun. So, mananatiling up and working yung connection ng mga local area network natin or yung mga client PC natin papuntang internet. Yun. So, tatapusin ko naman yung video guys dahil medyo mahaba na. Maraming salamat.